Sabi yan ang next ko. Okay, sabi niya, pinakita niya yan, yan ang next ko, ask ko yan. Tingin mo si BBM nagpupulburon? Sabi ko, anong sagot niya? Mali lang yan, anong sagot niya? Pakanto ko. Anong sagot niya? Okay? Yes, kasi ganun daw siya dati. Ha ha ha. Adik sa adik. Allah, totoo nga ba talaga? Ayan po yung binabasa o ebidensya na inilabas po ni Maharlika ay yung mga conversation po nila ni Direk Daryl Yap. Alam po natin si Daryl Yap ay talagang dyan yan kay Amy Marcos. May pag-amin pala itong si Senator Amy Marcos na ganun talaga ang kapatid niya. Bakit ayaw aminin public? Ngayon, inilabas na dyan, talagang positibo talaga. Ayon po yan sa inilabas na ebidensya ni Maharlika. Ito, panoorin po natin at sana naman, huwag baliwalain ito ng iba. Dapat nga binalita ito dahil ebidensya ito na sangkot ang ating Pangulo. Itong video. So, I will show you now yung text message namin ni Daryl Yap. Okay? Ito, ayan yan. Ayan yung aming conversation. Okay? Gagalawin ko yan. Okay? Papakita ko sa inyo yung pinost ko nung January 20, yung message sa akin, January 26. January 26. There we go. Para maintindihan ninyo, dito ko ipapakita. Dali lang. Okay, go. Wait a minute. Okay, here we go. Ang dami kasing message. Ayan, o. Ito mo. Para lang mapatunayan niyo, pinapadala niya ako. Kasi nga, kami, chika boom boom kami. Nagsushooting siya. Sabi niya, ayan. Ayan, pinapadala. Nasa shooting ako. Just to prove a point na ito hindi AI. Okay, nasa shooting siya. Pero hindi yan. Irrelevant yan actually. So, here's the message. Total, operation nila ay discredit ako. Hindi, pakita natin ang katotohanan, Daryl. Okay, pasumpa-sumpa pa kayo, ha? Pasumpa-sumpa ka pa. Oops. Wait a minute. Okay, nasa na? January, ito na. Malapit na tayo. January 26. Here. January 26. Okay, sinend mo, ang dami naming message, pero yung hindi lahat ay papakita natin. Anong sasabihin, okay? Ito yung nag-speech si, hindi ko nakilala ang ama ko. Traumatic experience, wala siya. Okay. Ito po yun, mga kababayan. January 26, nagsimula kaming 26. Ayan, ano ba itong sinend ko sa kanya? Ano yan? Okay. Yan yung conversation namin kasi hinahanap ko yung we will be live. Okay, hinahanap ko yung ni Amy Marcos, ni Mangga. Ayan, January 26, may sinend ako sa kanya. Sabi ko, ano yan? Pinabura? Sabi niya, yes. O sabi niya, all out na si Manang. Sabi ko, ayan, may mga conversation kami. Ngayon, sinend niya to sa akin on the same day. Okay? Okay. Kasi yan yung message mo, Daryl. Okay? Itong message na ito, kinat niya nung una, hindi nakatanggal yung pangalan ni Amy Marcos dyan. Then, here, nag-video call kami. Ayan, I don't know kung anong pinag-usapan namin dyan, pero baka na-transcribe ko yung yung pinag-usapan. Kasi usually, hindi ko pa nahalungkat yung mga notes ko after kung nag-usap kami, nino-notes ko kung ano mga chinchika boom-boom namin. Alright, so now, Amy. Ayan yung message ni Amy. Nabasa nyo na yan sa Boljaka na. Screenshot nyo. Bakit ko pinakita sa inyo yung timeline nung charter change? Kasi kanina, doon sa video na pinakita ko, bilib-bilib tayo, di ba? Ang galing-galing. Mr. Onyate, di ba? Sino ang kasama mo sa dinner? Napanood nyo na yun, mga kapapasok lang balikan nyo. Pero dito sa mensahe na ito sa akin, ni Daryl Yap, dahil meron akong direct number kay Amy Marcos. Pero hindi ako katulad ng iba na parang feeling close. Kasi hindi ko kino-consider na close kami. Okay? Hindi katulad ng iba, nagka-picture lang, close kami. Ay, close sila. So yan mga kababayan, ang sabi dyan ni Amy Marcos, message nila to ni Daryl. Anong sasabihin sa Saturday sa prayer rally? Wait a minute. Yun yung nagsalita siya sa JIL na napapalibutan, hipuin sana ang ulo ng kapatid ko, napapalibutan ng demonyo. Remember that? Okay, now here. Traumatic yung meeting kay BBM kanina. Kunwari, wala siyang alam. Galing kay Amy, kunwari daw walang alam si Bangag. Yun pala, todo-todo niyang sinuportahan ang People's Initiative para magkaroon ng 2 times 5-year terms. May 2 times 5-year terms siya. Para may 5 years term siya at iba pa. Pero doon sa nakaraang hearing, anong date yan? Anong date itong hearing na ito? Tingnan ko lang. Hearing, January 29. Okay, January 29. So ito, papakita lang natin sa inyo. So yung hearing na napanood ninyo, mga kababayan, naganap, January, tingnan natin yung date. Ayan, 29. Excuse me, nakita nyo? Ang date, January 29. So meaning, nauna itong message ni Daryl sa akin. So bago pa nag-hearing, nagdrama si Mangga doon, na bida-bidahan siya at binukilya na si Speaker Tambaloslos, Romualdez, ang nasa likod ng charter change. Pero dito sa message niya, again, January 26, sinasabi niya dito na
Anong sasabihin niya sa Saturday sa prayer rally? Traumatic yung meeting kay BBM. So, nag-meeting sila kanina. Sabi niya, kunwari, wala siyang alam. Yung pala, todo-todo niyang sinuportahan ang PI para magkaroon ng 2 times 5-year terms siya at iba pa. Yung issue ng pagbabaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Baliwala rin kay Bangag. Okay? Wala siyang pakialam sa batas. At payag pala siya kina Martin at sa PI na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon at mahigit pa. Alam pala ng putang inang pamilyang ito, alam pala ni Mangga, hindi pala alam niya, may ebidensya na si Bangag, ang kapatid niyang Addictus Benedictus, ang nasa likod ng PI, bakit si Romualdez lang, ang kanyang pinsan, ang kanyang ginisa doon o binoljak doon. Ibibigay ko sa inyo ang bola, kayo na ang magdesisyon. And here's another, so for sure na screenshot niya naman. Sabi niya, nakakahiya. Kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor siya sa konstitusyon. Traidor sa bayan. Traidor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala. Higit, hindi siya maaaring anak ng ama ko. Yan po yan, mga kababayan. So meaning, wala naman talaga tayong pag-asa kay Amy Marcos. Dahil kahit kailan, dahil kahit alam niya na ang kapatid niya ay adik, ang kapatid niya ay nasa likod ng putang ng jutang ginin ng initiative na yon na pinaglaban ni Pangulong Duterte, na una yung narinig ni Kong Ungab, ni Attorney Vic, ni Lakabsek Ibasco, nung January 20, basta 28, basta January yon. I just forgot the exact date. I-message yun kung kailan yung unang-unang maisog. Doon sa Davao, na pumunta si Amy doon. Di ba pumunta siya? At saka si Inday? Doon nagsalita si Pangulong Duterte, bangag-bangag. Tapos may mga meme doon na lumabas na talagang si Inday at saka si Amy ay, magkaanuan sila, magkasagdagdikit sila. Doon nga nagalit si Satanas sa interview niya kay Taerna. Dapat lang talaga ito si Senator Amy Marcos, sabihin niya sa publiko. Kasi maraming nagtatanong kung totoo ba o hindi. Bakit ayaw kasi magpa-test? Senator Amy Marcos kasi ngayon, pagdating sa mga issue, mukhang pinagtatakpan yung kapatid niya. Alam naman pala niya. Kaya pala wala siyang binabanggit tungkol dyan sa pulburon-pulburon na yan, kung totoo ba hindi. Ay alam pala ni Senator Amy Marcos yung pinaggagawa ng kapatid niya, sabihin na niya. O ngayon, tahimik sila. Ito sa dito sa inilabas na ebidensya ni Maharlika. Bakit? Ayaw ba nilang malaman ng karamihan na totoo yung binabato sa Pangulo? Para naman yan sa Pilipinas. Kung mahal mo talaga yung Pilipinas, para hindi mapahamak sa mga desisyon, kasi alam natin yung mga ganyan ay minsan ay labo-labo yung mga desisyon. Mapapahamak po tayo dyan. Isang magandang nangyari dito sa grupo ng mga, yung Alputera daw, ano mga sinasabi nila dyan, at least nailabas. Kagaya nito, nanggigigil na si Maharlika sa batuhan nila ng kapwa DDS din. Nilabas na niya. Diba? May samaan ng loob sila ni Daryl Yap. Nilabas na yung ebidensya na talagang alam ni Senator Amy Marcos na ganyan yung kapatid niya. Umamin ka na, Senator Amy Marcos. Parang lumalabas ngayon, ginamit mo lang daw ang mga Duterte. Diba? Sabi ni Rocky Taloredo, hindi ko yan binoto si Amy, walang aksyon, alam niyang adik kapatid niya, hindi, tahimik lang siya. Yun nga siguro. Sa bagay, may dahilan kaya ayaw niya magsalita dahil kapatid nga niya. Alam niya kasi hindi naman niya itinanggi na hindi yan totoo na ganyan yung kapatid ko. Di ba? Sabi ni Ella Jean, hindi namin binoto yan si Mangga. Tingnan niyo, bumalik na naman yung tinatawag na Mangga. Mangga ka talaga. Sabi ni Bocalo, ito ay yung proof moment na katotohanan kaya liwanag ng mga sinungaling at traidor at plastic never na sa Marcos forever. Ito, lumalabas nga. Kung ito lang, lumabas lang ito bago mag-eleksyon, hindi mananalo yan si Senator Amy Marcos. Tingnan nyo naman yan. Nanalo si Senator Amy Marcos, konting-konti na lang talaga. Panghuli pa siya. Kung hindi siya sinuportahan ng ibang Duterte supporters, talo talaga. Ngayon, ito na. Magsalita ka na, Senator Amy Marcos. Baka naman matutuwa pa sa iyo ang karamihan pag inamin mo ang katotohanan. Katotohanan naman yan. Di ba? Ano na, yung mga tagapagtanggol dyan na hindi daw totoo. Mismong kapatid ng Pangulo. Ganito ang sinasabi ayon sa ebidensya ni Maharlika. Hirap na kayo. Ipagtanggol. Si Donyor. Go lang. Kung 1530 vlogger ka naman. Sana all. Ganito lang. Bye-bye.